blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Imbes na nagre-research ka about your business, imbes na may ginagawa ka na makakatulong sa'yo, what do you always do? You watch what? Social media about politics. Hello, hindi makakatulong sa'yo yan. Diba? Wala akong kilalang tao na sobrang pakialamero sa politika, especially sa panahon natin ngayon, na talaga namang naging productive yung araw nila, naging productive yung pang-araw-araw nila. Mind your own business, mind your own job. Yan ang asikasuhin natin. Ang hirap kasi, cellphone na nga lang, daliri na nga lang natin ginagamit natin, hindi pa tayo namimili ng pinapanood natin. So, be productive always. Diba? Always be productive. Productivity comes from within. Nasa sa loob natin yan. Kung gusto natin maging productive, tandaan nyo, lahat tayo binigyan tayo ng option. Yun ang pinakamagandang creation ng traits na binigay sa atin ng Diyos. Na pwede tayong mamili. May choice ka sa buhay. Hindi totoo na wala kang choice sa buhay. Lagi kang binibigyan ng choice. Lagi kang may tsansa, may choice, may tsansa, may opportunity. Laging binibigay sa yan. Ang problema kasi lagi mong pinipili. Ano pinipili mo? Yung hindi makakatulong sa'yo. Yung hindi makakapag-provide ng value sa buhay mo. Yung hindi makakapag-provide ng something na pwedeng ikasaya ng puso mo. So, kailangan be cautious about things. Kailangan maging conscious ka dyan. Isang buong araw na akong ganito. If you want to become successful in life, you have to be productive. Di ba? So, kailangan may productivity. Paano labanan ang procrastination? Naku, yan yung manyana habit yung procrastination. Alam mo, sakit ho ng maraming tao yan. Totoo lang. Even ako, sakit ko yan. Ay, mamaya na. Ay, bukas na. Ay, tsaka na. Ay, hindi. May susunod na araw pa naman Ay, hindi. May ganito pa naman Simpleng-simple lang po para malabanan nyo yan. Ito po yung mindset ko. Paano kung yung gagawin mo ngayon, yung meeting mo mamaya, paano kung yung gagawin mo na meeting mo mamaya, yun pala yung pinaka-biggest break mo sa negosyo mo o sa buhay mo? Magpro-procrastinate ka ba? Ipagpapaliban mo ba? Kung yun na pala yung makakapagpabago sa buhay mo, kung yun na pala yung makakapagpa-asenso sa'yo, kung yun na pala yung makakapagbigay sa'yo ng opportunity, ipo-procrastinate mo ba? Malamang hindi. Malamang, baka mamaya ang meeting nyo alas 5 pa lang, alas 3 pa lang nandun ka na, alas 2 pa lang nandun ka na, baka nga alas 12 pa lang nandun ka na Kasi yun na yung ikakayaman mo Yun na yung break mo Yun na yung ikakasenso mo Tama? Yan lang po yung mindset ko. Bakit? You'll never know. Hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi. Na ito palang gagawin mo na to, ito na pala pinaka-biggest idea na pwedeng mabago yung buhay mo. Na ito palang gagawin mo na to, ito na pala yung pinaka-breakthrough, no? Ito na pala yung secret code para umasenso ka sa buhay mo. So pagka ganun lagi ang iniisip nyo, baka ito na, baka ito na, baka ito na, baka ito na yung hinahantay ko, baka ito na yung oportunidad ko, baka ito na yung knowledge na kailangan ko, baka ito na yung skills na kailangan ko. Kasi ang oras, hindi mo kayang ibalik. Ang pera, pwede nyong kitain pa ulit-ulit, pero ang oras, hindi mo maibabalik. Diba? Nag-procrastinate ka, pinagpaliban mo yung mga bagay, paano kung yun na pala yung magpapa-asenso sa'yo? Paano kung yun na pala yung magbibigay sa'yo ng malaking break sa buhay mo, yung gagawin mo na yun? Paano kung doon mo pala maiisip sa specific na sitwasyon na yun na ginawa mo, yung po pwedeng makatulong para umangat kayo sa buhay? Tandaan nyo po, everyday is an opportunity. Kaya, pagka ganun ang mindset mo, uy, baka ito na. Uy, baka ito na. Uy, baka ito na. Pagka ganun ang mindset mo, hindi ka malilate Hindi ka magpo-procrastinate. Hindi mo ipagpapaliban Bakit? Minsan lang darating sa iyong buenas. Pagka yan, nilampasan ka o nilampasan mo o pinagpaliban mo, hindi na babalik yan. Kakatok yan sa ibang pinto. So, kung yun ang mindset mo, maniwala ka sa akin, hindi ka magpo-procrastinate. Kasi, oo nga naman, ako, baka yun na pala, no? Oo nga, no? Diba? Alam mo, simpleng Zoom meeting, baka yun na pala, doon na pala ako nakakita ng idea. Alam mo, simpleng meeting namin kanina, ang yaman pala nung ka-meeting namin. Alam mo, simpleng meeting kanina, simple lang yung kausap namin, pero nagkaroon ako ng inspiration, nagkaroon ako ng idea. Yun yung makakatulong sa'yo para hindi mag-procrastinate Kasi time is so valuable. Diba? Every minute, every hour, every day, oportunidad yan. Oportunidad yan. Ako na po nagsasabi sa'yo, oportunidad yan. Sir, ano unang gagawin pag magtatayo ng business? May budget na
at plano pero hindi pa malalim yung plano kung paano mag-ooperate. Ganito po, no? I-priority nyo po sa plano yung feasibility study or yung costing ng produkto ninyo. Okay? So pag nakita naman ninyo na maganda ang kita dun sa bubuuin ninyong negosyo, ako ay suggest yung ibang plano, ipagpaliban nyo na. Buksan nyo na yung negosyo. 'Di ba? So kung may naisip ka naman ng pangalan, may naisip ka na konsepto, may naisip ka na design, sinasabi ko sa inyo, apply the Pareto rule. 'Di ba? If 80% gain yung nakikita mo sa negosyo and 20% risk, ako suggest buksan mo na yan. Umpisahan mo na yan. Kasi it's either may gumawang iba niyan, may makaisip na iba niyan, tama, yung negosyo na yan, baka maunahan ka pa. At paminsan ang masakit pa niyan, yung supposedly bubuksan mo dahil may gumawang iba, sila pa yung naging successful instead na ikaw. Yung iba kasi ang daming komplikadong planong ginagawa eh. Kaya tumatagal, kaya nadidelay, kaya walang nauumpisahan. So ako, sinasuggest ko talaga, hawakan nyo lang po yung calculator ninyo. Do the numbers. Pagka okay naman, kikita naman, profitable naman, nakita mo nagkanda ka ng market study, feasibility study, maganda naman yung magiging location mo. Do it. Yung iba kasi tinatamaan ng analysis by paralysis. Sobrang dami nilang iniisip, sobrang dami nilang inaanalisa sa negosyo nila, wala na silang nagawa. Act fast. Act fast. Ibig sabihin, kailangan kong aksyonan ng mabilis, sir. Ng as in now na, yes. Bakit? Kalaban natin is oras. Kailangan mabilis kang umaksyon. Hindi po pwedeng teteka-teka ka. Hindi po pwedeng mamaya na, hello, pabagsak na nga yung negosyo mo eh. Hello, bankrupt ka na nga eh. Tapos mag-iisip ka pa. So once may nakita ka, sundan mo yung gut feeling mo. Minsan kasi yan na nakakalimutan ng mga negosyante. Yung instinct, yung gut feeling na, uy, parang ito yata yung pinakatamang process sa negosyo ko. Aralin ko ng konti. Pag inaral mo, nakita mo po pwede, bigyan mo ng oras. Testingin mo. Do not be afraid na mag-test. Kailangan mong gawin eh. Ang negosyo talagang dumadaan sa trial and error. Kailangan mong mag-test. Admission, adaptation, and act fast. Diba? You have to act fast. Kailangan makapag-adapt ka muna kung ano yung ginagawa ng mga successful na negosyo. May process sila ng delivery. Gawin mo rin. May process sila ng online. Doon sila sa online naghahanap ng customer. Gawin mo din. Kaya nga doon sa isang video natin, okay lang mangopya. Tignan mo yung effective process na ginagawa nila. Ang hirap kasi sa marami, alam na nga, nakikita na nga nilang effective to, hindi pa nila ginagawa. Nagdadalawang isip pa. So pag may nakita ka kagad, instantly, adapt mo na kagad. Kasi bakit? Baka ma-compromise. Tandaan nyo, oras ang kalaban natin. Dahil mas maraming oras ang nasasayang sa atin, mas maraming pera ang nasasayang sa atin. So kaya kailangan, pag may nakita kang pwede mong i-adapt na panibagong sistema na makakapagdagdag ng sales sa'yo, makakapagdagdag ng benta sa negosyo mo, you have to do it fast. You have to decide fast. Kailangan mabilis. Sir Raymond, paano kung maging effective? Kaya nga ang suggestion ko sa'yo ngayon, bilisan mo. Bakit? Para mabilis ka rin makapag-adjust, mabilis mo rin maitama o maitono yung sistema, yung adaptation na gusto mong i-apply sa negosyo mo. Kasi ang negosyo ngayon talaga, you have to be present online. Nandyan ang customer. Nandyan ang pera. Hindi yung nakikipag-ubusan ka ng oras kay BBM, kay Lenny, kay Isko, kay Lacson, at kung ano mang mga kandidato. May problema ka nga ngayon, nililibang mo yung sarili mo, puro politiko pinanonood mo. Kaya walang nangyayari. Kailangan productive tayo. May responsibility tayo. Darating yung panahon na mag-e-election, boboto tayo or whatsoever. Pero ang importante ngayon is ano yung kailangan ko ma-adapt. You have to understand it. Ano yung po pwede kong gawin para makarecover? Una, acceptance. Humble yourself. Pakababa ka muna. Baba mo muna yung pride. Huwag mo munang isipin yung mga past glories mo kasi hindi makakatulong sa iyo yan. Humble yourself. Then, you adapt. Ano yung bago? Mag-aaral ako ulit. Kasi for the longest time, nawala sa iyo yung drive eh. Kumikita ka na kasi dati. Kaya hindi ka na excited. Sanay ka doon sa income mo ngayon. Sanay ka na sa income mo dati. Kaya hindi ka na nakapag-adapt. Hindi ka na nakapag-adjust. Kaya naging complacent ka. Kaya naging okay na lang sa iyo lahat. Adaptation po talaga. Kailangan mo talaga mag-adapt. Thank you so much at nakasama namin kayo hanggang sa parte na to. Sana ay marami kayong natutunan, napulot, na pwede nating magamit sa pagninegosyo at sa buhay natin. Please like, follow, and subscribe for more videos. Follow lang po kayo sa RDR Business Solutions sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube. Para sa mga free trainings and workshop, please kindly join our exclusive community. Doon po ay nagkakanda kami ng libreng workshops and seminar para mapanood nyo po yung buong
series na mga videos na kinakrap po namin na siya naman po naming ina-upload sa aming Facebook and YouTube. So ginagawa po namin yan ng live doon sa aming exclusive community. So kung hindi pa po kayo nakakapag-join, please join to that page. Maraming salamat.